Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag, ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na ni Marlica. Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. Kasi ang ingay na nila eh. Natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Hindi naman nila alam na. Bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ng Senado? Ang hirap niyo, Marlica. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba, the mere fact, ha? Pakinggan, kailangan itong hearing na ito dapat magpapile pa ako ng resolusyon. Then pag i-read pa ito sa plenary bago ito ma-assign sa committee ko para conduct ng hearing. Pat hindi ko ginawa yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. We will invite Marlica. Sabi mo, physical presence niya, kailangan dito. And please tell them that their presence, napaka-importante ito ha, their presence is very much highly needed. At kung kinakailangan, I will issue subpoena for them to comply with that order. At kung hindi, we will issue warrant of arrest against them kung ayaw na pumunta dito. Please tell me. Your Honor, wala po akong kinalaman doon sa anumang pahayag ni nung vlogger na si Maharlika. Sorry. As I've said, I'm trying to be objective here, pero parang very irregular na hindi mo alam na dismiss ka na pala sa serbisyo. Ako forgive me if this comes offensive to you. But para sa akin, PUan ka, may lumabas sa order na dismiss ka, hindi mo alam, tumatanggap ka pa ng sweldo noon after nung lumabas yung order. Kung hindi mo alam ang order, nalaman mo ba na may sweldo ka pa na dumarating? Yes, sir, wala. Just to set the record straight, hindi ba ikaw ang nagbigay ng papel na yun kay... No, Your Honor, hindi No. po. Kaya nga po sabi ko, dapat managot. Ultimo yung Maharlika, gusto ko sang idimanda. Good day, ladies and gentlemen, Rosa here of Splat Communications. Our video here today is a reaction regarding the Committee on Illegal Drugs hearing in the Senate regarding the so-called PDEA leaks. But before we start, may we request those who have not subscribed yet to please do so. Please don't skip ads and please share this video. Also, please support our channel membership for exclusive content and perks. Thank you. As requested, let us now first watch our full channel intro with shoutouts. Shoutouts. Bokling Vicente, Hello everyone. Teresita Welcome to Domingo, Splat Communications, Allen Aliga, your channel for Artie live, Maray, relevant, and Teresita accurate Domingo, information regarding sports, Loretta Tandoc, surveys, statistics, Marit Spaz, politics, Batang Pasaway Vlog, lifestyle, Tassie arts, Javier, travel, and technology. Sonny Viloria, Rich Dadero, Henry Andaya, Precioso Valerio, Dan Villarreal, Bo Cap, Leonardo Manansala, Jessica Kawamura, Jovito Garcia, Mommy Pia,
Ramon Ramos, Jun Naranjo, Jerry Cruz, Rin Jamila, Joel Salinas T, Chicho Franco, Jerome Magno, Elizabeth Alvin, Meron ding titindig sa tabi nyo. At para lalang sigurado? Ano pangalan niyo ulit? Rastaman, yo. Half human, half zombie. What you gonna do? What you gonna do with a big butt, wiggle, wiggle, wiggle. Very unfair sa mga tao na na-involve dito. Ah, hindi ako I am not lawyering for anybody here. Pero you will agree with me, mahabang proseso pa ito, di ba? Tatakbo pa ito, operatan pa ito, validation, operation, kung mag-positive, kasuhan. Kaya, kung sino mang mga tao na pangalan nakalagay dyan, yung tama nga yung National Privacy Commission na personal information yan, ay dapat pangalagaan. That is why, ikaw naglagay ng classification na confidential. Yes, Your Honor. Oh, that is why. Nilagyan mo yan ng cover sheet na confidential because Yes, Your Honor. napaka-sensitive nitong informasyon na ito. Hindi po yan para sa publiko. Yes, correct. Kung sino man yung tao na yan na nag-leak nito, napakalaking kasalanan niya. Based on that confidential informant na yan, ikukundim ka agad natin ang tao. Am I correct? Yes, Your Honor. Ang purpose kasi dyan, to verify the veracity of report. Hindi po natin sinasabi na siya ay yun na, no? Kaya po ang purpose yan, kaya magko-conduct ng surveillance, ng casing for verification. Kaya nga. I'm just running through the process, the procedure, para malaman ng mga nakikinig ngayon sa atin na napakahabang proseso pa ito. Ako mismo, kahit na pulis ako, pwede ako gawa ng may isang galit sa akin na confidential na informant na yan, pwede ako si Bato. Mahilig yan umupak ng mga drug personalities. Pero involved yan sa drug trafficking. Ito ang information na ibigay ko sa inyo. Pwede, anybody is vulnerable to any reports. Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag, ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na ni Marlica. Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, ha? Pakinggan, kailangan itong hearing na ito dapat magpapile pa ako ng resolusyon. Then pag i-read pa ito sa plenary bago ito ma-assign sa committee ko para i-conduct ng hearing. But hindi ko ginawa yan. Ginamit ko yung aking oversight function.
para mabilis. Kasi ang ingay na nila eh. Natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ang Senado? Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba... Anyway, hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Ha? Malaman ang katotohanan. Bakit, Jonathan Morales, do you feel na ikaw na ang kinikrucify ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, No, if Your I am Honor. being unfair to you, if I am being persecuting, very persecuting to you, please tell me. No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. O bakit sinabi ni Maharlika na gano'n daw na ginagawa ko? Hindi ko po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Maharlika? Doon lang na-interview po, nung tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung napanood niyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. Maharlika, tingnan mo. Kung ilang senador andito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Maharlika, sino lang ang senador andito ngayon nag-hearing? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan. God damn. I know you're monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong samang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Ang hirap nitong social media ba? Anybody can just castigate anybody without unfairly. Pati tayo, nadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito, Marlica. Ha? Hindi na ako nag-hearing dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito ginandak ng hearing. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. My God. Anyway, I don't care about your impression. I'm here to do my duty as the chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. Kung sinasabi mo na bayaran or na-influence ako, no! Nobody can influence me. This committee is independent and it can use its power. Lahat ng power ng committee na ito para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. I was elected by the Filipino people para gampanan yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. I'm doing my job. We are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo, under the baton, under the dictates of Malacanang ako. Never. No, my dear.
Hindi po kami kaya diktahan ng Malacanang because we are co-equal branch of government. Hindi po nila kami kayo kayang diktahan. Kaya huwag mo akong sabihan na binayaran ni Lisa Marcos. God sakes. Hindi mo lang alam kung ilang gira dinaanan ko. Wala po akong inatras ang gira. Hindi po ako umaatras sa laban. Ito, simple dalawang dokumento, atrasan ko ito. Ano ka? Hello? Sorry. Sorry, palabas na ako ng sama ng loob. Sorry. Sorry, palabas na ako ng sama ng loob. Sorry kung apektado kayo. I'm doing the best of my, within the best of my ability na magampanan ko yung papel ko dito. Na walang kinikilingan, na walang pinapaboran. Hindi po ako pwedeng diktahan kahit sino man. Kung may makapagdikta man sa akin, ang asawa ko lang siguro. Kasi under desaya ako. Pero yung ibang tao dyan, never. Never ako magpadikta. It's very unfair. It's very unfair. It's very unfair. Kinabukasan ng Pilipinas sa pinag-usapan natin dito, ha? Kaya, dapat walang personalan. Alam mo, kung wala ka pang, hindi ka nag-aral ng investigation, Marlica, lilecturan kita. Ang pag-iimbestiga po, madam, ay huwag mong haluan ng feelings. Huwag mong haluan ng emosyon. You stick with the facts. You stick with the facts. Kaya itong mga facts natin ngayon ginagather. Hindi tayo pwede magpalabas ng emosyon dito na kumakampi ka kanino at pinapaboran mo si ganito. Hindi po. Failure ang investigation mo dyan kapag haluan mo ng emosyon. Failure. Walang pupuntahan ang investigasyon mo. Kaya facts ang hinahanap natin dito. Galit ka pala kung tinatanggap ko yung facts na binibigay ng PDEA sa akin. Gusto mo lang yung facts ni Jonathan Jonathan Morales lang tatanggapin ko. So ano kasi investigasyon yan? One-sided. God damn. Huwag mo akong turuan sa investigasyon dahil nag-retire ako. Baka hindi mo alam na top notcher ako sa FBI National Academy. Pagdating sa investigasyon, hindi mo lang alam, madam. Sige, we will set another hearing. Kumsek, kailan natin? Sa ganang amin, kita naman namin na sinusubukan na Senator Bato de la Rosa na kilalang malapit na kaalyado ng pamilya Duterte na maging objective o patas sa nasabing committee hearing. Mayroon lang maraming mga tanong na nabuo sa aming isipan habang paulit-ulit na pinapanood ang hearing. Una, bakit hinayaan niyang pagbintangan ni Jonathan Morales ang mga pangalan na nakalista sa files na tinutukoy ang maglalagay ng peligro sa kanyang buhay? Napaka-weird po ito na hindi niya ito inawat lalo pa ang pinatutungkulan ay presidente ng Pilipinas. Ikalawa, ang pag-highlight niya na ito ay isang national concern at para sa kinabukasan ng Pilipinas ay medyo misplaced. Naratibo kasi ito ng mga bloggers and influencers na nakatutok dito. Ikatlo,
May agam-agam sa aming isipan kung ang pagpapahiya at pagkagalit niya kay Maharlika ay scripted. May something po eh. Pero bigyan po natin ang magiting na senador ng benefit of the doubt sa ngayon. Ano po ang masasabi niyo rito? Maari lamang pong pakitala ang inyong saloobin sa comment section. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng Splat Communications team, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at tiwala. Till next time. Stay safe. Mina out. Bye.